Kabanata 5401. Ipinaliwanag ni James ang kaugnayan sa pagitan ng mga elemento ng apoy at yelo, na nag-iiwan ng mga detalye tungkol sa iba pang mga elemento. Nag-aalala siya na hahanapin ni Yared ang iba pang primitive na inscription ng iba pang elemental primevals pagkatapos ma-master ang mga prinsipyo. Pagkatapos, makakapagsiguro siya ng kumpletong elemental inversion. Ang pagbabaligtad na may primitive elemental powers ng Dark World ay magiging mas malakas kaysa sa mga elemento mula sa labas ng eroplano. Nagkaroon ng rough understanding si Yared pagkatapos ng paliwanag ni James pero nalilito pa rin. Sa tingin ko naiintindihan ko, ngunit hindi talaga. Ang mga prinsipyo ay tila simple ngunit mahirap makamit. Dapat ko muna itong subukan at alamin kung paano ito gumagana. Sabi ni James, hindi mo na ako kailangan, di ba? Kung ganun, mag-leave muna ako. May iba pa akong gagawin. Sagot ni Yared, yeah, I'll be fine. Ngunit bago ka umalis, maaari mo bang ihagis ang Ice Curse at Flame Curse ng sabay-sabay para sa akin? Gusto kong makita kung ano ang hitsura ng pagsasama-sama. Sige. Tumalon si James sa hangin at lumutang sa isang ligtas na distansya. Pamatong siya sa hangin at itinaas ang mga kamay. Ang mga primitive na inscription ng Glacis ay lumitaw sa kanyang kaliwang kamay, at ang mga primitive na inscription ng Flamme sa kanyang kanan. Ang mga mahiwagang inscription ay patuloy na nagbabago at kalaunan ay umabot sa kanilang mga tunay na anyo. Pagkatapos, ipinanganak ang dalawang pagsabog ng malalakas na puwersa. Fuse. Pinagsama ni James ang dalawang puwersa, at unti-unti silang nagsanib sa isa. Bagamat natural na nagtataboy ang mga kapangyarihan sa isa't isa, sila rin ay umaasa sa isa't isa. Dahil dito, nabuo ang isang bagong kapangyarihan nang magkita sila. Maya-maya, dispersed ni James ang powers niya. Bumaba siya mula sa langit, tumingin kay Yared, at nagtanong, naiintindihan mo na ba? Nagsalubong ang kilay ni Yared. Inalis niya ang kanyang iniisip at casual na ikinaway ang kanyang kamay. Isang inscription ang lumitaw sa kanyang harapan at lumutang patungo kay James. Kunin mo. Kung sakaling kailanganin mo ako, gamitin ito para makipag-ugnayan sa akin. Duda ako na kakailanganin mo ng tulong sa akin anumang oras sa lalong madaling panahon. Sa oras na kailangan mo ako, malamang na naiintindihan ko na ang Ice Curse at na-neutralize ang Flamme Poison sa katawan ko. Baka pumasok pa ako sa Quasi-Bliss rank. Inalis ni James ang inscription at sinabi, mag-ingat ka. Narinig kong kakaiba ang Quasi-Bliss rank. Upang maabot ang ranggo na iyon, kailangan mong isuko ang lahat. Bagamat nakakakuha ka ng malaking lakas, ikaw ay magiging katulad ng makalangit na landas, na walang nararamdaman. Salamat. Itatago ko ito sa isip ko. Matapos iwanan ang paalala, umalis si James sa lugar. Kanina pa hinihintay ni Hale si James sa labas. Bagamat wala siya sa loob ng banal na lugar, nararamdaman niya ang lahat ng nangyayari. Ngumiti siya kay James at sinabing, nakakamangha ka, binata. Nagulat ako na naintindihan mo ang aming mga primitive na inscription at napakabilis mong nilinang ang Flamme Curse. You're flattering me, mapagpakumbaba na sagot ni James. Bigla siyang may naalala at nagtanong, kumusta si Latros? Nawala ang ngiti ni Hale at napalitan ng pagiging solemna. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, at isang larawan ang lumitaw sa harap nila. Si Latros ay makikitang nakulong sa loob ng isang misteryosong fire formation. Bagaman nasa kanya ang Ice Sword, hindi niya tayo mapipigilan. Siya ay nakulong sa loob ng isang Heavenly Flame Formation. Malakas siya kaya hindi siya kayang patayin ng formation. Gayunpaman, hindi siya makakapunta kung saan-saan kung hindi niya masira ang formation. Nag-aalangan na sabi ni James, hindi ba kayo mapapadali sa kanila? Narinig ko na ang kwento tungkol sa kanya at sa Flamme Saintess. In love talaga sila. Napabuntong hininga si Hale, we're already going easy. Kung hindi, hindi natin siya hahayaan na magkaroon ng pagkakataong dumaan sa mga pagsubok. Bawal magkaroon ng partner ang ating Saintess. Ito ay isang panuntunang itinatag mula noong sinaunang panahon, at walang sinuman ang maaaring lumabag dito. Tiningnan ni James ang eksena sa harap niya at pinag-aralan ng Heavenly Flame Formation. Bigla niyang sinabi, kaya kung sirain ang porma sayo na iyon.
Gulat na napalingon si Health kay James. Ang malungkot niyang ekspresyon ay napalitan ng ngiti. May isang magandang binibini sa ating lahi na hindi pa kasal. Ang kanyang kagandahan ay wala sa mundong ito at dapat ay karapat-dapat sa iyo. Gusto mo ba siyang makilala? Agad namang napaatras si James at sinabing, "No, thanks. Hindi ako interesado sa mga babae. Gusto ko lang magtanim, hindi mo naiintindihan. Ang paglalakbay ng paglilinang ay mahirap, at dapat kang magkaroon ng kapareha upang pasiglahin ang mga boring na araw," giit ni Health. Gayunpaman, nanatiling hindi interesado si James sa paksa. Ang pangunahing inaalala niya sa ngayon ay si Latros. Kung tutuusin, maraming tulong ang ibinigay sa kanya ni Latros. Kung wala si Latros, hindi siya magkakaroon ng foothold sa madilim na mundo, at hindi rin siya magkakaroon ng walang kapantay na pisikal na katawan. Pinapayagan ba akong magbigay sa kanya ng mga tip upang masira ang porma sayon? Tanong ni James. Well, matapos itong pag-isipan, sinabi ni Health, kaya mo, ngunit ang siyam na matatanda ng ating lahi ang nagtayo ng porma sayon. Ang mga matatanda ay napaka-tradisyonal at hindi gusto ang pagbabago. Kapag nalaman nilang tinulungan ko si Latros, kahit ako, bilang leader ng Flamme, ay maaaring madismiss sa posisyon. Wala na bang ibang paraan? Kumunot ang noo ni James. Well, meron. Maaari mong sabihin sa akin ang paraan upang masira ang porma sayon. Palihim kong ipapasa ang mensahe kay Latros. Ang Heavenly Flame Formation ay isang misteryosong porma sayon ng Flamme. Kahit na ang pinuno ng Flamme, si Halter, ay hindi ito masira. Kung makakamit niya ang paraan ng pag-deactivate ng porma sayon, hindi niya kailangang matakot sa siyam na matatanda at maaaring manindigan laban sa kanila sa panahon ng mga salungatan. Sandali lang. Kailangan kong pag-aralan ito sandali. Maaari mo bang ipakita sa akin ang isang view kung saan makikita ko ang buong formation? Gusto kong tingnan itong mabuti. Oo naman. Ngumiti si Halter at winigiway ang kamay. Ang buong porma sayon ay ipinakita sa harap ni James, na nagpapahintulot sa kanya na makita ang lahat ng mga inscription nito. Bagamat kulang ang kahusayan ni James sa mga porma sayon, magaling siya sa mga inscription. Ngayong kabisado na niya ang mga primitive na inscription ni Flamme, ito ay isang piraso ng cake para sa kanya upang masira ang porma sayon. Madali niyang na-decipher ang formation matapos itong pag-aralan ng ilang sandali. Ipinaliwanag ni James ang paraan ng pagsira sa porma sayon ng detalyado. Nakinig ng mabuti si Halter, at nagliwanag ang kanyang mga mata. Isang tingnan. Salamat. Pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay. Bilasan mo at ipasa ang mensahe kay Latros. Nag-aalala akong masira ang kanyang cultivation foundation, na iinip na udyok ni James sa kanya. Mabilis na ipinadala ni Health ang pamamaraan kay Latros. Bilang pinuno ng Flamme, ang kanyang zen ay madaling tumagos sa porma sayon nang hindi napapansin ng kanilang mga matatanda. Matapos makuha ang paraan para masira ang porma sayon, agad na nakatakas si Latros. Ang kanyang kasintahan, ang Flamme Saintess, si Leia Holista, ay nakulong sa hola sa kanyang harapan. Isang magandang pulang damit ang yamakap sa curvy figure ni Leia. Kahit na matagal na siyang nakakulong, maganda pa rin siya gaya ng dati. Si Latros naman ay nakakatakot. Tadtad siya ng mga sugat, at tumutulo ang dugo sa kanyang katawan. Napahawak siya sa ice sword at saglit na tinitigan si Leia. Kaagad pagkatapos, isang matingkad na ngiti ang nabuo sa kanyang mukha, at dahan-dahan niyang kinaladkad ang sugatang katawan patungo sa kanya. Pumunta ako para sa iyo, Leia. Agad na napaluha si Leia nang makita ang pamilyar na mukha na may sugatang katawan. Mabilis siyang lumapit sa kanyang mga bisig. Swoosh! Isang matandang lalaki ang biglang sumulpot na sumingit sa kanilang muling pagkikita. Malamig na sabi ni Halter, huwag na kayong mag-aksaya ng oras at paalisin siya rito. Hindi ka makakaalis kung magpasya ang mga matatanda na huwag panindigan ang kanilang pangako. Nagpasalamat si Latros, salamat. Hindi ako ang dapat mong pasalamatan. 49 na. Pagkatapos magsalita ng ilang salita, mabilis na nawala si Halter. Nagulat si Latros sa kanyang sinabi ngunit ibinalik sa kanya ang bagay na iyon.
Pagkatapos, hinawakan niya ang kamay ni Leia at umalis sa espiritual na bundok ng Flamme. Sa labas ng espiritual na bundok ng Flamme, isang lalaki ang nakaupo sa isang bato kasama ang isang magandang babae sa tabi niya. Nang makita niya sina Latros at Leia, sumipol siya, pagkatapos ay nakangiting sinabi, "Hindi ko inaasahan na magiging hopeless romantic ka." Lumapit si Latros, umupo sa malapit, at nagtanong, "Anong ginagawa mo dito?" Sumunod naman si Leia at tumayo ng malapit sa likod niya. "Natatakot akong malagay ka sa gulo, kaya pumunta ako para tumulong," mapanuksong sabi ni James. "Fucker," binutukan siya ni Latros. Then, he stood up and said happily, "Let me introduce you. Ang asawa ko, si Leia." James complimented her, "Ang ganda. Hindi kataka-takang itataya ni Latros ang kanyang buhay para sa iyo. Kusa pa siyang pumasok sa Heavenly Flame Formation para iligtas ka. Kung hindi dahil sa tulong ko, tiyak na mapahamak ka na gugulin ang iyong buong buhay doon." Namula ang mukha ni Leia matapos marinig ang sinabi ni James. Ibinaba niya ang kanyang ulo at nahihiyang sinabi, "Salamat." Sumingit si Latros, na nagsasabing, "Ano ang iniisip mo sa kanya? Huwag maniwala sa kanyang kalokohan. Paano niya nabasag ang isang formation na kahit ako ay hindi ko magawa? Walang utang na loob bastard. I was kind enough to help you out, but you," reklamo ni James. Ibinaba ni Latros ang kanyang mapaglarong ekspresyon at nagtanong, "Paano mo nakuha ang pinuno ng Flamme na paalisin kami? Hindi ito magandang lugar para pag-usapan. Punta tayo sa ibang lugar," sabi ni James, saka tumalikod para umalis. Dinala sila ni James sa Heavenly Secrets Pavilion sa Flame City. Magkasama silang nakaupo sa isang independenteng manor sa Heavenly Secrets Pavilion at nagsimulang mag-chat tungkol sa mga kamakailang kaganapan. "Ano? Nilinang mo ang Flammakers?" Bulalas ni Latros. Napatingin din si Leia kay James na may pagdududa. Bilang banal ng Flamme, natural na alam niya ang tungkol sa kanilang Flammakers. Upang linangin ang Flammakers, dapat na lubusang maunawaan ang kanilang mga primitive na inscription. Iilan lamang sa mga miyembro ng Flamme ang nakabisado nito. "Huwag mag-overreact. It's no big deal," walang pakialam na sabi ni James. Pagkatapos, tinanong niya, "Ano ang susunod mong plano?" Ipinatawag ni Latros ang Ice Sword, inihagis kay Chiana, at sinabing, "Hindi ko na ito kailangan. Maaari mo itong ibalik." Bagamat binago ni Chiana ang kanyang hitsura, alam ni Latros na siya iyon. Tahimik na kinuha ni Chiana ang Ice Sword at itinago ito. Sinabi ni Latros, "Nagsumikap ako sa lahat ng mga taon na ito at sa wakas ay muling nakasama ang mahal ko sa buhay. Plano kong maglibot kasama siya. Baka umalis pa ako sa Dark World at tingnan ang mga eroplano sa labas." "Sayang naman." Marahang umiling si James. "Anong ibig mong sabihin?" Tumingin si Latros kay James. Sinabi ni James, "Inaasahan ko ang iyong pagkamit ng magagandang bagay sa madilim na mundo. Gayunpaman, tila wala kang ganoong ambisyon. Sa kasong iyon, pagkatapos ay kalimutan ito. Magsaya ka." Napukaw ang pagkamausisan ni Latros. Tinanong niya, "Ano ang iyong layunin?" Bumulong si James, "Para patayin ang henyo ng mga Yeftero, Yui." "What the fuck?" Halos mahulog si Latros sa kanyang upuan sa gulat, "Hindi magiging madali iyon." Biglang may nagsalita sa labas ng pinto. Maya-maya pa ay pumasok na si Zoel sa kwarto. Umupo si Zoel at nakangiting sinabi, "Hindi mo dapat minamaliit si Yui. Bagamat kakapasok lang niya sa Holy Celestial Rank, nakakatakot ang kanyang lakas." Sumulpot si Zoel at agad na pinaulanan ng parada ni James. Umupo siya, pinag-cross ang kanyang mga paa, at sinabing, "By the way, bibigyan kita ng isang piraso ng impormasyon ng libre. Nakatanggap lang kami ng balita na kumpirmado na ang petsa ng kasal nina Yui at Thea. Kasalukuyang pinaplano ng dalawang karera ang kasal, kaya wala nang masyadong oras para sa iyo." Bilang isang supervisor ng Heavenly Secrets Pavilion, nagkaroon ng first-hand access si Zoel sa maraming impormasyon. Maging ang pagkakakilanlan ni James ay hindi na rin lihim sa kanya. Madali niyang nalaman pagkatapos ng panandaliang pagpunta sa impormasyon ng Heavenly Secrets Pavilion.
Kahit na itinago ni James ang Endless Plane, hindi mahirap para sa Heavenly Secrets Pavilion na malaman ang tungkol sa katotohanan. Hindi na nagulat si James na nalantad ang kanyang tunay na pagkatao. Ang Heavenly Secrets Pavilion ay napakahusay, at naranasan na niya kung gaano sila kagaling sa pangangalap ng impormasyon noong nakaraan. Kumunot ang noo niya nang malaman niya ang balita, at sumilay sa mukha niya ang seryosong ekspresyon. I was planning to bring you to our headquarters, but I don't think you'll have the time for that now. You've got more important things to settle, mahinahong sabi ni Zoel, saka naglabas ng token at inihagis kay James. Narito ang isang token ng Heavenly Secrets Pavilion. Ipakita ito sa alinman sa aming mga branch supervisor, at dadalhin kanila sa punong tanggapan. Maaari mong makuha ang impormasyong gusto mo mula doon. Tumingin si James kay Zoel at nagtanong, kung ikaw ang nasa kalagayan ko, ano ang gagawin mo? Nakangiting sagot ni Zoel, gagawin ko rin ang katulad mo. Papatayin ko si Yui para makonsela ang kasal. Pero paano ko siya papatayin? Nag-aalalang ekspresyon si James. Ang una niyang plano ay makuha at gamitin ang 5 elemental curses para tulungan si Cairo na makabangon. Pagkatapos, gagamitin niya si Cairo para harapin si Yui. Sa kasamaang palad, siya ay nauubusan ng oras. Kinawean ni Zoel ang kanyang kamay at sinabing, hindi ko alam. Ikaw. Kailangan mong malaman ito sa iyong sarili. Maaari kang manatili dito, ngunit mayroon akong iba pang bagay na dapat ayusin at hindi ako makakasama sa iyo. See you. Pagkatapos mag-iwan ng ilang salita, umalis na si Zoel. Lumingon si James kay Kiana, nakatingin sa kanya na may pag-asa. Umiwas ng tingin si Kiana at sinabing, huwag mo akong tingnan. Wala akong lakas para patayin siya. Kahit na ako ay makapasok sa Holy Celestial Rank, hindi pa rin magtitiwala. Agad na inilipat ni James ang tingin kay Latros. Nagkibit balikat si Latros at sinabing, anong tinitingin-tingin mo sa akin? Hindi ako sapat para patayin si Yui. Kahit kaya ko, hindi ako maglalakas loob. Siya ang santo ng Yefteres. Mayroon silang hindi mabilang na mga powerhouse. Mapapahamak ang mga Theatan kapag papatayin ko siya. Napaisip si James. Ang hindi inaasahang pangyayari ay nag-iwan sa kanya sa dulo ng kanyang katalinuhan. Paano kung humingi ng tulong sa mga Shadower? Pansamantalang tanong ni Latros. Walang magawang sagot ni James, bagaman ang mga Shadowers ay gagawa ng anumang misyon, wala na akong ibang mapagkukunan upang bayaran sila. Paano ko sila mapapapatay kay Yui? Bahagyang umiling si Latros at sinabing, kung ganoon, wala na akong ibang maisip. Malungkot na sabi ni James, kailangang mamatay si Yui kahit anong mangyari. Hindi pa ako maaaring magkaroon ng direktang paghaharap sa mga Yeftero. Mapapatay ko lang muna si Yui, kaya kinansela nila ang kasal. Kahit na magdesisyon silang pakasalan siya sa iba, mas marami akong oras. Matapos huminga ng malalim, kumalma si James. Agad niyang ginamit ang inscription para makipag-ugnayan kay Yuvan at magtanong tungkol sa sitwasyon. Sagot ni Yuvan, hindi pa umaalis sa pag-iisa ang aming pinuno. Ako at si Thea ay aalis na sa mga Yeftero para pag-usapan ang kasal. Gusto kong patayin si Yui. May suggestions ka ba? Dumiretso sa punto si James. Kasama ni Yuvan si Thea sa headquarters ng Mevraes nang bigla siyang kontakan ni James. Matapos marinig ang plano ni James ay kumunot ang noo ni Yuvan. Tumingin siya kay Thea at sinabing, may kailangan muna akong ayusin, Thea. Babalik ako kaagad. Matapos ipaalam kay Thea, bumalik si Yuvan sa kanyang tirahan at nag-set up ng isang formation. Umupo siya sa isang lotus na posisyon at isinaaktibo ang inskripsyon ng komunikasyon. Nag-teleport ang kanyang Zen sa Heavenly Secrets Pavilion sa Flame City, at isang illusory body niya ang lumitaw sa harap ni James. Unti-unting naging malabo ang ilusyonaryong katawan. Hindi na nagulat si James nang makita si Yuvan. Agad siyang nagtanong, mayroon ka bang paraan para patayin si Yui? Inis-scan ni Yuvan ang silid, tinitingnan kung sino ang naroroon. James reassured him, huwag kang mag-alala. Mapagkakatiwalaan sila. Napabuntong hininga si Yuvan at sinabing, hindi magiging madali ang pagpatay kay Yui, at hindi ako makakapagbigay ng maraming tulong.
Maaari ko lang ipadala ang lihim na bantay ng ating lahi para tulungan ka. Malakas ba siya? Tanong ni James. Tumango si Yuvan at sinabing, oo, medyo malakas siya. Siya ay nasa gitnang yugto ng Holy Celestial Rank. Siya ang aming lihim na sandata at sinanay upang lutisin ang mga problemang hindi namin kayang harapin sa publiko. Basically, assassin siya ng clan namin. Sige. Ipadala mo siya sa akin. Hihintayin ko siya dito, sabi ni James. Tumingin si Yukon kay James at nagtanong, nakagawa ka na ba ng plano? Umiling si James at mahinang nagsabi, hindi pa. Sabi ni Yuvan, sige. Ipapadala ko siya sa iyo. Talagang tapat siya sa ating lahi, kaya masasabi mo sa kanya kung ano ang kailangan mo. Pagkatapos magsalita, naghiwa-hiwalay ang Zen ni Yuvan, at iniwan niya ang kanilang paningin. Sa headquarters ng Mevraes, dahan-daang iminulat ni Yuvan ang kanyang mga mata. Pagkatapos, tumayo siya at tinungo ang seclusion sanctuary ni Talvalay. Sir, magalang na tawag ni Yuvan. Hindi mo kailangang magsumbong sa akin. Ano man ang mangyari, ibinigay ko na ang buong autoridad para magdesisyon. Umupo si Talvalay sa isang lotus na posisyon at naglabas ng malakas na aura. Nakipag-ugnayan na ako sa mga Yeftero at hiniling na isagawa ang kasal sa lalong madaling panahon. Nakuha ko ng maaga si James na kumilos. Nakontak na niya ako, and I plan to send our secret guard to assist him, iniulat ni Yuvan ang mga detalye. Si Yuvan ang dahilan kung bakit minadali ang paghahanda sa kasal. Alam niyang nakipag-alyansa na si James sa prinsesa ng Glaces. Bukod dito, ang kasalukuyang lakas ni James ay bumuti ng malaki. Kaya naman, nais niyang itulak si James na kumilos laban sa Yefters upang magkaroon ng pagkakataon ng Mevraes na makamit ang kanilang layunin. Sigurado ka ba? Iminulat ni Talvalay ang kanyang mga mata at same time na nagtanong. Napaisip sandali si Yuvan at sinabing, hindi naman. Kasama lang ni James ang prinsesa ng Glaces at si Latros. Kahit na siya ang may malaking tanga mula sa Glaces, hindi sila kalaban ni Yui. Gayunpaman, inilalagay ko ang aking mga taya kay James. Gusto kong pilitin siyang gumawa ng paraan, umaasang gagawa siya ng milagro at papatayin si Yuvan. Bahagyang tumango si Talvalay at sinabing, sige, sige. Mag-ingat lamang na huwag hayaang malaman ng mga Yeftero o iba pang lahi na may bahagi ka rito. Kung mahuli ka, kailangan kitang isakripisyo para iligtas ang lahi natin. Till mag-ingat. Yuvan clapped his hands at nawala sa lugar. Samantala, nag-iisip si James ng solusyon sa Heavenly Secrets Pavilion. Dapat ko bang tulungan si Yered? Kumunot ang noo ni James. Hindi pa ganap na naka-recover si Yered at malamang na hindi pa siya makakapag-all out. Ang tanging pagpipilian ni James ay humingi ng tulong kay Yered. Gayunpaman, maaaring hindi magamit ni Yered ang kanyang buong lakas dahil nasugatan siya at nahawahan ng lason ng flamme. Maliban kay Yered, walang ibang choice si James. Tumayo siya at sinabing, hintayin mo ako dito. Pupunta ako sa flamme. Pagkatapos magsalita, tumayo si James at nawala sa kwarto. The next moment, nasa labas na siya ng gate ng flamme. 49 na. Umalangaw-ngaw ang boses ni James sa lugar. Hindi nagtagal, lumitaw ang pinuno ng flamme, si Halter. Nakangiting tanong niya, di ba umalis ka na? Bakit ka bumalik dito? Matapat na sagot ni James, mayroon akong mahalagang bagay na dapat pag-usapan kay Yered. Nakikita ko. Sumama ka sa akin. Naunawaan ni James ang mga primitive na inscription ng flamme at flammemaker sa napakaikling panahon. Matapos masaksihan ang malakas na kakayahan ni James sa pag-unawa, binalak ni Halter na mapanatili ang isang palakaibigang relasyon sa kanya. Kaya naman, hindi pinatalikod ni Halter si James at dinala siya kay Yered. Nang mapansin ni Yered si James, nagtanong siya, ano ang nagdadala sa iyo dito? Matapat na sinabi ni James, kailangan kong humingi ng pabor ngayon. Oh, naintriga, nagtanong si Yered, kailan at saan? Wala pang confirm. Gayunpaman, ito ay dapat na sa lalong madaling panahon. Sino ang target? Tanong ni Yered. The Yefter Saint, Yui. Agad na tumahimik si Yered, at naging solemn na ang kanyang mukha. Hindi. Lumapit si Halter at sinabing, anong klaseng biro yan? Si Yui ay ang santo ng Yefteres.
Kung papatayin siya ni Yared, mapapahamak ang lahi natin. Bagamat medyo malakas kami, hindi kami makakalaban sa mga Yefteres. Kinaweyan ni Yared ang kanyang kamay at pinutol si Halter, sinabing, ayos lang. Dahil nangako akong tutulungan siya, kailangan kong tuparin ang aking salita. Gayunpaman, maaari lamang akong kumilos ng palihim at hindi maaaring ipaalam sa sinuman na ako ay may kinalaman sa kanyang pagkamatay. Nakahinga ng maluwag si James matapos pumayag si Yared sa kanyang kahilingan. Pag-isipan mong muli, Yared. Ang saint ng Yefteres ang pinag-uusapan, paalala ni Halter sa kanya. Paft, pang-iinis ni Yared, so ano siya yung saint ng Yefteres? Wala siya sa paningin ko. Kung hindi dahil sa kalagayan ko, hindi magkakaroon ng pagkakataon ng mga Yeftero na kumilos ng mayabang. Kung tataas ang ating lahi, hindi maiiwasan ang salungatan sa apat na sinaunang lahi. Dahil may pagkakataon tayong maalis ang santo ng Yefteres, paano natin ito mapapalampas? Tanong ni James, ano ang mga pagkakataon mo laban kay Yui? Ngumiti si Yared at confident na sinabi, minimaliit mo ako. Kahit na infected ako ng flamme poison, kaya ko pa ring pumatay ng kakapasok lang sa Holy Celestial Rank. Good, tumayo si James at sinabi, ako na ang mag-aayos. Susubukan kong gumawa ng plano para akitin si Yui at maglagay ng bitag para patayin mo siya. Sige. Let me know kapag action time na. Nang matapos magsalita si Yared ay pumikit siya. Tahimik na pinaalis ni Halter si James sa espiritual na bundok ng Flamme. Pagkatapos, bumalik siya kay Yared. Tanong ni Halter, sigurado ka ba tungkol dito? Bahagyang tumango si Yared at sinabing, nakuha ko na ang mga primitive inscriptions ng Glacies. Pagkatapos ng ilang oras na pag-aaral, tiwala ako sa pagmaster ng Ice Curse. Ilang oras na lang bago ako tuluyang makarecover. Baka makapasok pa ako sa Quasi-Bliss rank. Pagkatapos ng aking paggaling, gagawa ako ng mataas na profile na hitsura. Sa lalong madaling panahon, hindi na natin kailangang katakutan ang apat na sinaunang lahi. Kahit na malaman ng mga Yeftero na pinatay ko si Yui, wala silang magagawa sa akin. Bagamat mayabang na kumpiyansa si Yared, mayroon siyang lakas na suportahan siya. Siya ay nasa Holy Celestial Ranks Consummation. Noong nakaraan, nabigo siyang makapasok sa Quasi-Bliss rank. Ngayong nagkaroon siya ng isa pang pagkakataon, determinado siyang magtagumpay. Huminto si Halter sa pagsisikap na akitin siya. Matapos lisanin ang espiritual na bundok ng Flamme, bumalik si James sa Heavenly Secrets Pavilion. Paano nangyari? Agad na tanong ni Latros. Sabi ni James, muntik na masettle. Humingi na ako ng tulong sa Flamme's Yared. Mamamatay si Yui. Nagulat si Leia sa sinabi niya. Tanong niya, Kay nakuha mo si Yared para tumulong. Paano? Bilang banal ng Flamme, kilalang-kilala niya ang mayabang na karakter ni Yared. Siya ay isang taong minamaliit ang lahat sa Flamme. Gayunpaman, nakuha ni James ang kanyang tulong. Hindi sinagot ni James ang tanong niya. Marahan niyang minasahe ang kanyang noo at sinabing, kailangan kong mag-isip ng paraan para maakit si Yui. Dapat mag-isa lang siya. Kung hindi, mahirap siyang patayin kung sasamahan siya ng ibang powerhouse. Tanong ni Kiana, may plano ka na ba? Nag-isip sandali si James at sinabing, I have a rough idea. Gusto kong humanap ng malayuang maramihang killing formation. Kakailanganin natin siyang tanggalin ng tahimik para hindi makaramdam ng kahit ano ng maaga ang mga Yeftero. Gusto ko siyang patayin bago pa nila mapansin na may mali. Kumunot ang noo ni Latros at sinabing, pero paano mo siya aakitin? Bahagyang umiling si James at sumagot, hindi pa ako nakakagawa ng magandang plano. Hindi na kailangang magmadali. May oras pa ako at dahan-dahan kong naiisip iyon. Ito ay isang malaking deal, 49. Hindi ako makakasali dito. Ako ang pinuno ng mga Theatan at hindi ko kayang ipagsapalaran ang napakaraming buhay para sa iyo, problemadong sabi ni Latros. Oo. Naiintindihan ko. Hindi siya pinilit ni James, alam niyang sapat na si Yared para sa trabaho. Bukod dito, ipapadala ni Yuvan ang kanilang secret guard para tulungan siya. Bukod doon, kasama niya sina Kiana at Cairo. Sa maraming powerhouse at maraming pormasayon, sapat na ito para patayin si Yui.
Nga pala, ano ang cultivation rank ni Yared? Tanong ni Latros dahil sa curiosity. Bagamat siya ang pinuno ng Theaton, hindi pa niya narinig na ang Flamme ay may anumang kahanga-hangang powerhouses. Hindi pamilyar sa kanya ang pangalan ni Yared. Bago pa makasagot si James, ipinaliwanag ni Leia, Yared is a once-in-a-eon super genius of our race. Siya ay halos hindi gumagalaw sa publiko at halos nanatili sa loob ng aming espiritual na bundok. Kahit sa lahi namin, kakaunti lang ang nakakaalam tungkol sa kanya. Sa pagkakaalam ko, nag-iisa siya para gumaling pagkatapos niyang hindi makapasok sa Quasi-Bliss rank. Sobrang tagal na nung huli siyang nagpakita. Huminga ng malalim si Latros at sinabing, kahit na nabigo siyang makapasok sa Quasi-Bliss rank, isa pa rin siyang powerhouse sa Holy Celestial Ranks Consummation. Siguradong malakas siya para patayin si Yui. Masyadong maraming komento si James sa bagay na iyon. Sumunod, matiyag ang naghintay siya sa Heavenly Secrets Pavilion para lumitaw ang lihim na bantay ng Mevraes para masimulan na nilang ipatupad ang kanilang planong patayin si Yui. Magtagumpay lamang ang kanilang misyon dahil walang puwang para sa kabiguan. Kung hindi, si Thea at lahat ng may kaugnayan sa kanya sa Endless Plane ay kaladkarin din sa sitwasyon. Habang naghihintay si James, ang iba't ibang sangay ng Heavenly Secrets Pavilion ay naglathala ng bagong ranggo. Hindi mabilang na taon na ang nakalipas, ang Heavenly Secrets Pavilion ay naglabas din ng rangkang ng mga powerhouse sa Dark World. Medyo matagal na rin simula noong naipublish ang huling rangkang. Sa pagkakataong ito, inihayag nila ang isang ranggo ng supernatural powers. Isang bagong rangkang ng Dark World at ang supernatural powers ng mga eroplano sa labas ay inilabas na. Ang una sa listahan ay ang Trescentia Completer Art ng 49. Narinig ng lahat ng Primevals ang tungkol sa bagong supernatural powers rangkang na inilathala ng Heavenly Secrets Pavilion. Walang nagulat sa supernatural powers na pumangalawa hanggang 10. Gayunpaman, ang Trescentia Completer Art, na unang nireranggo, ay nakakuha ng maraming pansin. Ano ang background ng 49? Hindi ba siya ang taong lumaban sa arena ng Yefteres? Nangunguna sa listahan ang kanyang Trescentia Completer Art. Nakakatakot iyan. Ang paglabas ng bagong ranggo ay naging mainit na paksa sa madilim na mundo. Ang mga nakapasok sa ranggo ay natagpuan na hindi makatwiran na ang Trescentia Completer Art ay mas mataas sa kanila. Nalaman din ni James, na nasa Heavenly Secrets Pavilion, ang tungkol sa rangkang mula sa Zoel na, congratulations, 49. Simula ngayon, hindi ka na nobody. Sa halip, ikaw ang lumikha ng pinakamalakas na supernatural art. Naging pambahay na pangalan ka sa Dark World. Nakasimangot na sagot ni James, sinisikap ba akong itulak ng Heavenly Secrets Pavilion sa apoy? Pagkatapos ay publish ang bagong ranggo na ito, hindi mabilang na mga powerhouse ang darating para hamanin ako. Sa lakas ko ngayon, paano ko sila lalabanan? Nakangiting sagot ni Zoel, ito ay isang desisyon na ginawa ng Heavenly Secrets Pavilion pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang. Pinag-isang napagpasyahan na ang Trescentia Completer Art ay kwalipikadong mangganguna sa listahan. Nakangiting sabi ni Kiana, na kadalasang may malamig na ekspresyon, congratulations. Sikat na sikat ka sa Dark World. Bahagyang umiling si James, ayokong isipin iyon. Ang ranggo ay hindi mahalaga sa ngayon. Sa halip, kailangan niyang tumuon sa kung paano maakit si Yui sa kanyang bitag. Biglang may naisip si James. Nilingan niya si Zoel at nagtanong, nga pala, may impormasyon ba ang Heavenly Secrets Pavilion tungkol kay Yui? May paraan ba para maakit ko siya? Hindi kami nagsagawa ng detalyadong investigasyon sa kanya. Kung gusto mo, maaari mong gamitin ang isa sa 3 pagkakataon sa pagtatanong na ibinigay ko sa iyo. Gagawin namin ang lahat para imbestigahan siya. Gayunpaman, dapat mong pag-isipan itong mabuti dahil limitado ang iyong mga pagkakataon. Imbestigahan mo siya, walang pag-aalinlangan na sagot ni James. Ang pagkilala kay Yui ay kinakailangan upang matagumpay na maakit siya sa bitag. Sige. Ipapaalam ko sa punong tanggapan para mag-utos ng masusing pagsisiyasat sa kanya. Tumayo si Zoel at umalis. Tumayo din si Latros at sinabing, hindi na kita matutulungan sa pagkakataong ito. Kukunin namin ni Leia ang mga dahon namin. Sige.
Bahagyang tumanggo si James. Muling sinabi ni Latros, naniniwala akong magtatagumpay ka. Sa iyong potensyal, magiging isa ka sa pinakamahusay sa madilim na mundo maaga o huli. Inaasahan ko ang araw na iyon. Pagkatapos magsalita ay umalis na si Latros kasama si Leia. Si Kiana na lang ang natira. Tumingin si James sa kanya at nagtanong, kumusta si Cairo? Umiling si Kiana at sumagot, masyadong malubha ang mga sugat niya, at hindi pa siya nagkakamalay. Baka mahirapan siyang magising. Baka kailangan talaga natin ng 5 elemental curses para magising siya. Bumantong hininga si James at sinabing, pinaplano kong gamitin si Cairo laban kay Yui. Kumunot ang noo ni Kiana. Matapos mag-isip ng ilang sandali, sinabi niya, baka maaari nating tulungan si Cairo na magising at mabawi ang kanyang lakas. Kung magtagumpay tayo, kahit papaano, makakatulong siya sa pagpatay kay Yui. Dati ako sanay sa medisina pero napabayaan ko na. Wala akong magagawa sa mga sugat niya. Iminungkahi ni Kiana, paano kung pupunta tayo sa Medical City? Ang medikal na lungsod. Nagulat si James. Ipinaliwanag ni Kiana, may chismis na ang pinuno ng lahing Medicus ay orihinal na ipinanganak bilang isang Empyrean spiritual root na naging isang buhay na nilalang. Siya ay walang kapantay sa mga kasanayang medikal at kayang pagalingin ang anumang uri ng pinsala. Dinala ng aming lahi si Cairo upang makita siya sa nakaraan, ngunit hindi niya ito mapagaling. Gayunpaman, ang paggamot sa kanyang kasalukuyang mga pinsala ay hindi dapat maging isang problema. Tumango si James at sinabing, okay. Pagkatapos lumitaw ang secret guard ng Mevraes, bibisitahin natin ang Medicuses. Pagkatapos magsalita, pumunta si James sa likod bahay. Nag-set up siya ng isang formation at nagplanong gamitin ang dagdag na oras para mapabuti ang kanyang Femsurge art. Ang Femsurge art ay kapaki-pakinabang sa kanya. Ang ika-5 yugto ng Femsurge art ay Immortality, at ang ika-6 na yugto ay Eternity. Ang pinakamababang kinakailangan para sa paglinang sa ika-5 yugto ay ang Petite Celestial rank. Naabot na ni James ang huling yugto ng Petite Celestial rank at naabot ang kondisyon para makapasok sa ika-5 yugto ng Femsurge art. Umupo si James sa loob ng pagbuo ng oras, at ilang Femsurge inscriptions ang umikot sa kanya. Ang Femsurge inscriptions na nilikha ni Lemuel ay napaka-misteryoso. Naglalaman ang mga ito ng mahiwagang kapangyarihan at katotohanan, na mahirap maunawaan ng mga ordinaryong nilalang. Buti na lang at hindi nahirapan si James na intindihin sila. Ang kailangan lang niya ay ilang oras bago niya lubos na maunawaan ang mga ito. Nakatuon si James sa kanyang paglilinang. Ang ika-5 yugto ay tungkol sa pisikal na katawan ng isang tao. Ito ay isang mahiwagang estado, na nagpapahintulot sa isa na isama ang kapangyarihan sa kanyang katawan upang makamit ang immortalidad. Pinahintulutan nito ang isa na makakuha ng higit na pisikal na lakas sa ibabaw ng mga pisikal na pagpapahusay ng Femsure. Madaling pinagkadalubhasaan ni James ang ika-5 yugto ng Femsure art. Gayunpaman, ang kanyang pinakamalaking problema ngayon ay ang kanyang pisikal na katawan ay masyadong malakas kaysa sa kanyang cultivation na rango. Kaya, ang mga epekto ng ika-5 yugto ng Femsure art ay hindi gaanong mahalaga. Sa kabutihang palad, kung pagbutihin niya ang kanyang rango sa paglilinang, ang mga epekto ay gaganda rin. Ang ika-6 na yugto ng Femsure art ay kumakatawan sa walang hanggang kapangyarihan. Sa itaas ng mga pagpapahusay ng kapangyarihan ng Femsure, pinahintulutan nito ang isa na makamit ang higit na kapangyarihan. Isinubsob ni James ang kanyang sarili sa kanyang paglilinang. Di nagtagal, pinagkadalubhasaan niya ang ika-5 at ika-6 na yugto ng Femsure art. Pinigilan niya ang kanyang mga aura, binuksan ang kanyang mga mata, at tumingin sa malayo na may pag-iisip. Matagal na rin mula nang makapasok siya sa Dark World. Marami na siyang karanasan, at napagtanto niya kung gaano kaina ang kanyang rango sa paglilinang. Habang namumuo sa kanya ang pakiramdam, lalo siyang naging determinado na maging mas malakas. Nasa late stage lang ako ng Petite Celestial rank. Mahirap gumalaw sa Dark World kung hindi ako papasok sa Holy Celestial rank. Iniisip ko kung kailan ako makakarating sa Holy Celestial rank. Napabuntong hininga si James. Ikinalat niya ang pagbuo ng oras at nagmuni-muni sa likod bahay. Maya-maya pa ay may narinig akong mga yabag mula sa malayo.
Umangat ang ulo ni James at nakita ang isang magandang babae na naglalakad palapit sa kanya. Dumating na ang secret guard ng The Mevraes. Nang matapos magsalita si Kiana, lumitaw ang isang lalaking nakaitim na roba. Ang kanyang mukha ay naharang ng isang misteryosong kapangyarihan, na pumipigil kay James na makita ang kanyang tunay na anyo. Ang kanyang aura ay patuloy na nagbabago, at mahirap tukuyin kung alin ang totoo. Ako si Maddox Dustin. Simula ngayon, ihahatid ko na ang mga utos mo hanggang sa mamatay si Yui. Okay, tumango si James at sinabi, hindi ko pa naririnig ang tungkol kay Yui mula sa Heavenly Secrets Pavilion. Punta muna tayo sa medic uses. Nanguna si James at umalis. Sumunod sa likod niya sina Kiana at Maddox. Umupo si Zoel sa isang malaking bato sa harap ng espiritual na bundok ng Heavenly Secrets Pavilion at pinagmasdan ang pagkawala ni James sa kanyang paningin. Siya ay time na bamulong, ang madilim na mundo ay magbabago ng malaki. Iniisip ko kung anong uri ng kaguluhan ang sasabog pagkatapos ng kamatayan ni Yui. Si James, Kiana, at Maddox ay dumiretso sa rehiyon kung saan matatagpuan ang mga Medicos. Narinig kong tumigil ang mga Medicos sa pagtrato sa mga tagalabas. Umalangaw-ngaw sa dilim ang boses ni Maddox. Tanong ni Kiana, anong nangyari? Ang mga Medicos ay palaging palakaibigan sa ibang mga lahi at bihirang tanggihan ang sinumang humihingi ng tulong. Bakit sila tumigil sa pagtrato sa mga tagalabas? Paliwanag ni Maddox, napakahabang kwento. Maraming taon na ang nakalilipas, isang mahiwagang damo ang ninakaw mula sa kanilang medical valley. Narinig ko na ito ay isang Empyrean spiritual root na malapit nang mag-evolve sa isang buhay na nilalang. Kung ito ay matagumpay na umunlad, ito ay magiging isang powerhouse sa Holy Celestial rank. May mga chismis na may ilang powerhouse na lumitaw sa teritoryo ng Medcases at ninakaw ang Empyrean spiritual root. Hindi ako sigurado kung ano talaga ang bumaba. Isa lang akong assassin na nagtatago sa dilim, kaya hindi ko masyadong pinapansin ang mga bagay na ito. Narinig ko lang na pagkatapos ng insidente, nagsimulang hamakin ng mga Medicos ang iba pang primevals. Sabi ni James, hindi naman mahalaga. Subukan muna natin silang bisitahin. Ang mga Medicos ang pag-asa ni James na mabawi ang mga pinsala ni Cairo. Kung magising si Cairo, ang rate ng kanyang tagumpay sa pagpatay kay Yui ay bubuti ng malaki. Mabilis na naglakbay ang tatlo sa dilim. Hindi nagtagal, nakarating na sila sa labas ng Medical City. Ang pormasayon sa labas ng lungsod na humaharang sa mga tagalabas sa pagpasok ay agad na nakakuha ng kanilang atensyon. After seeing the formation, Maddox said, mukhang totoo ang chismis. Hindi na gustong makipag-ugnayan ng mga Medicos sa ibang lahi. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Napatingin si Kiana kay James. We'll have to try, sabi ni James, saka lumapit sa formation. Pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay at sumigaw, ang pangalan ko ay 49. Nandito ako para makita ang mga Medicos. Umalangaw-ngaw ang boses niya sa buong lugar. Maya-maya, may ilang guard na dumating. Bagamat may mga anyong tao ang mga gwardya, ang kanilang katawan ay naglalabas ng halimuyak ng mga halamang gamot. Masasabi ni James na sila ay mga buhay na nilalang na nag-evolve mula sa Empyrean herbs. Higit pa sa puntong ito ay ang teritoryo ng mga Medicos. Nasil na namin ang lugar na ito, at hindi pinapayagang pumasok ang mga tagalabas. Please umalis ka na. Agad silang itinaboy ng mga tanod. Paano kung ipilit kong pumasok sa teritoryo ng Medicuses? Dumilim ang mukha ni James. Swoosh! Inilabas ng mga gwardya ang kanilang mga armas. Nang maramdaman ang tensyonado na kapaligiran, mabilis na humakbang si Kiana at sinabing, ako ang prinsesa ng Glaces. Ang aking yumaong ama ay nakikipagkaibigan sa pinuno ng Medicuses. Mangyaring tulungan akong ipaalam sa kanya ang tungkol sa aking pagbisita. Ang Glaces. Nagulat ang mga gwardya dahil ang Glaces ay dapat nalipulin ng 4 na sinaunang lahi noon pa man. Maghintay ka rito. Nagpalitan ng tingin ang mga gwardya at umalis upang iulat ang insidente. May tiyagang naghihintay ang grupo ni James sa labas ng lungsod. Maya-maya, may lumabas na crack sa formation, at lumabas ang isang magandang babae. Tumingin siya kay Kiana at mahinahong sinabi, sumunod ka sa akin. Tara na, sabi ni Kiana.
Bahagyang tumango si James bilang tugon. Sinundan nila ang babae sa isang lambak kung saan naninirahan ang mga Medicos. Ang kapaligiran ng lambak ay mapayapa at puno ng espiritual na enerhiya. Ang iba't ibang mga halamang Empyrean ay makikita na tumutubo sa buong lambak. Dinala sila ng magandang babae sa isang simpleng bahay na gawa sa kahoy at tinanong, "Ano ang kailangan mo?" Sumagot si Kiana, "Nandito ako para humingi ng tulong sa iyo, Saintess." Habang nagsasalita, tinawag ni Kiana si Cairo, na walang malay, mula sa Space Treasure. Sinulyapan ng ginang si Cairo at sinabing, "Sinabi ko sa iyong ama na hindi ko siya mailigtas sa huling pagkakataong dumating siya. Napunta siya sa ganitong estado dahil sinubukan niyang makapasok sa Transcendental Bliss rank. Limitado ang kakayahan ko. Hindi ko siya mailigtas." Nagmamadaling sinabi ni Kiana, "Nasugatan lang siya. Kailangan mo lang gamutin ang mga sugat niya. Ang iba naman, mag-iisip tayo ng paraan." Ang ginang ay si Jada Medicus, ang pinuno ng lahing Medicus. Ang kanyang orihinal na anyo ay isang Empyrean spiritual root. Siya ay nagkaroon ng isang malakas na cultivation rank. Naabot na niya ang Holy Celestial rank. Tumayo si Jada at naglakad papunta kay Cairo. Inabot niya ito gamit ang maputlang kamay. Isang sinag ng puting liwanag ang lumabas mula sa kanyang palad. Bumungad sa kanya ang sinag ng liwanag. Kaagad, alam niya kung gaano kalubha ang mga sugat nito. "Ang ulas ay kasama mo, tama ba? Pahiram sa akin." Napatingin si Jada kay Kiana. Samantala, napatingin naman si Kiana kay James. Agad na tinawag ni James ang mga ulas. Lumipad ang ulas patungo kay Jada. Kinuha ni Jada ang ulas at nagsimulang mag-activate ng isang mahiwagang kapangyarihan. Pagkatapos, ginamit niya ang kapangyarihan ng ulas para pagalingin si Cairo. Ang prosesong ito ay tumagal ng 3 buwan. Pagkalipas ng 3 buwan, nagising si Cairo. Bumalik siya sa kanyang estado bago ang labanan sa Holy Land ng Glacium. "Pinagaling ko na siya. Hindi ako makakatulong sa iba. Dapat umalis ka na." Matapos pagalingin si Cairo, pinaalis sila ni Jada. "Narinig ko na isang Empyrean spiritual root ng Medicus race ang ninakaw," sabi ni James, dahil interesado siya sa mga gawain ng Medicus race. Napatingin si Jada kay James. Walang pakialam, tinanong niya, "Ano ang kinalaman niyan sa iyo?" Hinayla ni Kiana si James at pinaramdam sa kanya na huminto sa pagsasalita. Pagkatapos, tumayo siya at sinabing, "Salamat, Saintess." Curious lang si James. Dahil ayaw ni Jada na pag-usapan ito, hindi na siya nagtanong pa. Tumayo siya, sinabi niya, "Palm. Ikaw ba ay 49, ang lumikha ng Trescentia Completaire Art?" Hindi naiwasang magtanong ni Jada kung kailan aalis na si James. Mapagpakumbaba, sinabi ni James, "Salamat sa mataas na pagpapahalaga ng Heavenly Secrets Pavilion, ang Trescentia Completaire Art ay nasa Supernatural Signature Skill ranking." Sa kabilang banda, sinabi ni Jada, bagaman ang Heavenly Secrets Pavilion ay hindi isang lahi, ito ay isang makapangyarihang puwersa. Ang Supernatural Signature Skill ranking na inanunsyo ng Heavenly Secrets Pavilion ay may mataas na kredibilidad. Curious ako kung anong klaseng signature skill ang pwedeng mauna sa Supernatural Signature Skill ranking. Tsaka hindi naman mataas ang cultivation rank mo. So, paano ka nakagawa ng ganoong signature skill? Kahit na ang lahing Medicus ay nanirahan sa pag-iisa, binigyan nila ng pansin ang mga gawain ng labas ng mundo. Malaking bagay ang Supernatural Signature Skill ranking na inanunsyo ng Heavenly Secrets Pavilion. Natural lang na narinig ito ni Jada. "Masyado kang mabait," mapagpakumbaba na sabi ni James. Kalahati. Wala siyang masabi tungkol sa Trescentia Completaire Art. Bukod dito, naniniwala siya na ang Trescentia Completaire Art ay hindi makapangyarihan. Dahil mababa ang kanyang cultivation rank, hindi niya lubos na magamit ang kapangyarihan nito. Gayunpaman, kapag naabot na niya ang Holy Celestial rank, maipapakita niya kung gaano kalakas ang Trescentia Completaire Art. Nahulog sa malalim na pagmumuni-muni si Jada, nakasimangot. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Pagkaraan ng ilang sandali, tinanong niya, "Talaga bang taga-Theognostos ka?" Ang mga gawain ng Glacium Holy Land at ang pagkakaroon ng Theognostos ay kumalat sa buong Dark World.
Bagamat hindi katulad ni James ang hitsura noong sinabi niyang siya ay mula sa Theognostos, ang pagkakakilanlan ng 49 ay inihayag ng Heavenly Secrets Pavilion. Nang ipahayag ng Heavenly Secrets Pavilion ang supernatural signature skill ranking, inanunsyo nila na si James ay isang disipulo ni Theognostos. Inihayag din nila na 49 ang lumaban sa mga pag-atake ni Yui sa labanan sa Holy Land ng Glacium. Ngayon, ang lahat ng mga bagay na ito ay hindi lihim sa madilim na mundo. Ang tanging bagay na hindi inihayag ng Heavenly Secrets Pavilion ay na si James ay nagmula sa isang maliit na eroplano na pinangalanang Endlos. Hindi rin nila ibinalita ang relasyon nila ni Thea ng Mevray race. Walang pakialam si James kung ang mga pagkakakilanlan na ito ay ilantad. Kung tutuusin, hindi na siya ang mahina na maaaring patayin ng sinuman sa unang pagpasok niya sa Dark World. Ang kanyang pisikal na katawan ay hindi na magagapi. Sa buong madilim na mundo, kakaunti lamang ang maaaring makapinsala sa kanya. Hindi nagulat si James na alam ng Medicus race ang tungkol sa impormasyong ito. Maaari niyang hulaan na ang Heavenly Secrets Pavilion ay nagpahayag ng impormasyong ito. Alam din niyang alam ng Yeftero race. Gayunpaman, hindi siya natakot. Nag-iisip na siya ng plano para patayin si Yui. Kaya, bakit siya mag-aalala tungkol sa Yeftero race na malaman ang tungkol sa mga bagay na ito? Siyempre, taga-Theognostos ako, nakangiting sagot ni James. Ang Theognostos na kanyang ginawa ay magagamit na. Hindi bababasa, nagawa niyang masindak ang mga powerhouse na ito, na walang kamalayan sa totoong sitwasyon. Nang marinig iyon ni Jada ay naantig siya. Anong mali? May iba pa ba? Napansin ni Kiana na may sira. Napabuntong hininga si Jada at sinabing, meron. Mangyaring umupo. Mahabang kwento. Umupo muna si James. Tapos, umupo din si Kiana. Sabi ni Jada, mayroon akong nakababatang kapatid na babae. Maraming taon na ang nakalilipas, kinuha siya ng Yeftero race, ang pinuno ng Ancient Four, your sister. Natigilan si Kiana. Tumango si Jada. Oo. Ang aking orihinal na anyo ay isang Empyrean spiritual root. Ganon din ang kapatid ko. Kaya lang hindi pa nag-transform ang kapatid ko sa kanyang anyo ng tao. Medyo may malay lang siya. Upang magtaas ng makapangyarihang mga kapangyarihan, kinuha ng Yeftero race ang aking kapatid na babae at hinigup ang kanyang lakas para sa paglilinang. Nakikita ko. Naiintindihan naman ni James ang sitwasyon. Tapos, nakangiting sabi niya, naghahanda akong salakayin ang Yeftero race at patayin si Yui. Dahil may sama ng loob kayo sa Yeftero race, bakit hindi tayo bumuo ng alyansa? Papatayin muna natin si Yui. Tungkol naman sa kapatid mo, mag-iisip kami ng paraan para mailigtas siya. Nag-alinlangan si Jada. Mula nang madala ang kanyang kapatid na babae, gusto na niya itong iligtas. Sa kasamaang palad, ang Yeftero race ay masyadong malakas. Masyadong malaki ang agwat sa pagitan ng lakas ng Medicus race at ng Yeftero race. Bukod dito, si Jada ang pinuno ng lahing Medicus. Hindi niya maaaring isangkat ang buong lahi upang iligtas ang kanyang kapatid na babae. Sigurado ka bang magtatagumpay ang plano mo? Pagtingin kay James, sinabi ni Jada, kung mabaygo ang plano, ang Yeftero race ang maghihiganti sa atin. Ayos lang sa akin, ngunit madadami ang mga buhay na nilalang ng lahing Medicus. Sinabi ni James, hindi namin maaaring harapin ang Yeftero race ng direkta. Plano kong gumawa ng palihim na hakbang at patayin si Yui sa dilim. Kahit na mabaygo ang planong ito, hindi madadami ang Medicus race. Nakakunot ang noo, sinabi ni Jada, napakalakas ng Yeftero race. Si Yui ay isang prodigy at ang santo ng Yeftero race. Siya ang magiging pinuno ng Yeftero race. Kung hindi ka siguradong magtatagumpay ang plano, hindi ako makikipagtulungan sa iyo. Hindi ko itataya ang buhay ng mga buhay na nilalang ng aking lahi. Ngumiti si James at sinabing, sigurado akong mapapatay ko si Yui. Ang tanging bagay na natitira sa isip ay kung paano ko siya dapat patayin. Sa sinabi ni James, panatag si Jada. Bagaman hindi ako tinuturing na totoong powerhouse, nakapasok na ako sa Holy Celestial rank. Tsaka sanay ako sa medical path. Matutulungan ko kayo.
Dahil sigurado kang magtatagumpay ang plano, magtulungan tayo at patayin si Yui. Pagkatapos, mag-iisip tayo ng paraan para mailigtas ang kapatid ko. Desidido si Jada. Para hindi madamay ang aking lahi, ililipat ko kaagad ang posisyon bilang pinuno ng lahi sa ibang buhay na nilalang. Tapos, sasama ako sa inyo. Sige. Tumango si James. Hindi na nagtagal si Jada. Mabilis siyang humarap sa mga gawain ng kanyang lahi. Nakangiting sabi ni Kiana, sa karagdagan ng Saintes, magkakaroon tayo ng mas mataas na pagkakataon na patayin si Yui. Napangiti ng mahina si James at sinabing, sa pagkilos ni Yared, tiyak na mamamatay si Yui. Kaya lang sobrang lakas ng Yeftero race. Mas maganda kung marami tayong tulong. Ang pagpatay kay Yui ay simula pa lamang. Naging malamig ang ekspresyon ni Kiana habang sinabi niya, nakipag-alyansa ang Ancient Four at pinatay ang aking lahi. Isa itong awayan ng dugo. Kailangang kitilin ang mga buhay. Hanggat nabubuhay ako, layon kong patayin ang Ancient Four. Nang marinig iyon, kumunat ang noo ni James. Ramdam niya ang puot sa katawan ni Kiana. Samantala, ang asawa ni James ay mula sa Mevray race. Nag-aalala si James na baka isang araw ay magkaroon ng conflict sina Thea at Kiana. Gayunpaman, wala siyang pakialam. Ngayon, ang focus niya ay ang pagpatay kay Yui at pagtigil sa kasal ng Yeftero at Mevray races. Ilang oras silang naghintay sa lugar na ito. Nang matapos si Jada sa mga gawain ng kanyang lahi, umalis siya kasama si James at ang iba pa. Ang susunod na destinasyon ni James ay ang Heavenly Secrets Pavilion. Kailangan niyang kumuha ng impormasyon tungkol kay Yui mula sa Heavenly Secrets Pavilion. Mayroon siyang token ng Heavenly Secrets Pavilion. Gamit ang token, malugod siyang tatanggapin ng mga nabubuhay na nilalang na namamahala sa mga rehiyon ng Heavenly Secrets Pavilion. Kung may mga balita mula sa punong tanggapan, malalaman niya agad ang tungkol dito. Pumunta si James sa isang lugar na pinakamalapit sa Medicus race. Hinintay niya ang Heavenly Secrets Pavilion sa lugar na ito. Habang naghihintay ng balita, kinontak ni James si Yuvan. Sinabi ni Yuvan kay James ang tungkol sa balita. Hindi nagtagal, natanggap din ni James ang balita mula sa Heavenly Secrets Pavilion. Nalaman ni James ang detalyadong sitwasyon ni Yui. Gayunpaman, ang mga piraso ng impormasyong ito ay walang silbi. Matapos makipag-usap kay Yuvan, nagpasya si James na gamitin si Thea bilang pin para akitin si Yui. Ginawa niya ang desisyong ito dahil, ayon sa impormasyong ipinadala ng Heavenly Secrets Pavilion, ang Tenebrous Body ni Thea ay malaking tulong kay Yui. Mahalaga para sa kanya na makapasok sa huling yugto ng Consummation Holy Celestial Rank. Kung wala si Thea, matagal bago makapasok si Yui sa huling yugto ng Consummation Holy Celestial Rank. Sa piling ni Thea, konting panahon lang ang kailangan niya. Napagdesisyonan na ang lahat. Ang lahing Yeftero ay magpapakasal kay Thea sa loob ng 10,000 taon. Wala kang masyadong oras. Babalik kami ni Thea sa Mevray race sa loob ng 3,000 taon. Matapos matanggap ang balita mula kay Yuvan, nakaisip si James ng isang plano. Sa isang tagong lugar sa Dark World, naglabas si James ng mapa at sinabing, sa loob ng 3,000 taon, aalis sina Yuvan at Thea sa Yeftero race. Pipigilan natin sila dito at isasama natin si Thea. Dadalhin namin siya dito at mag-set up ng maraming bitag. Kapag nagpakita si Yui, papatayin natin siya. Nang marinig iyon, kumunat ang noo ni Kiana at sinabing, masyado bang mapanganib? Kung dadalhin ni Yui ang mga powerhouse ng Yeftero race dito, hindi ba ibig sabihin ay mabaygo ang plano? Tugon ni James, ang yabang ni Yui. Kung sasabihin natin sa kanya na pumunta mag-isa, hindi niya dadalhin ang mga powerhouse ng Yeftero race. At saka, kahit na magdala siya ng ilang powerhouses sa Holy Celestial Rank, mapapatay na lang natin sila. Naghanda ng husto si James sa pagkakataong ito. Si Cairo ay maaaring makalaban ng 3 powerhouse sa Holy Celestial Rank lamang. Bukod sa kanya, si James ay may Kiana, na nasa quasi-Holy Celestial Rank, at Jada. Higit sa lahat, nasa kanya si Yared. Bilang karagdagan, magkakaroon ng ilang mga bitag si James. Kahit na magdala si Yui ng ilang powerhouse sa Holy Celestial Rank, mamamatay sila.
Sabi ni Jada, I guess ito na lang ang paraan ngayon. Sinabi ni Kiana, susubukan namin ito. Agad namang kinontak ni James si Jared. Matapos kumpirmahin ang oras at lokasyon para sa pagkilos, sinabi ni James, tara na at tigilan na natin sina Yuvan at Thea. Napag-usapan ko na ito ni Yuvan. Kami ay maglalagay lamang ng isang aksyon para sa mga buhay na nilalang sa labas ng mundo. Sasaktan natin si Yuvan at iuulat natin ang bagay na ito sa Yeftero race. Matapos magkaroon ng detalyadong talakayan, pumunta si James at ang iba pa sa isang lugar na dapat madaanan para makapunta kaagad sa Yeftero at Mevray races. Matyaga silang naghintay sa lugar na iyon. Makalipas ang isang dekada, lumitaw ang isang lumilipad na barkong pandigma ng Mevray race. Nang makita ni Kiana ang lumilipad na battleship ng Mevray race, nagdilim ang kanyang ekspresyon habang makikita sa kanyang mukha ang hangarin na pumatay. Napapanahon, sinabi ni James, huwag na sanang gulo sa ngayon. Ang Yeftero race ang pangunahing salarin ng maalis ang Glacium race. Tsaka wala namang kinalaman ang nangyari last time sa kasalukuyang leader ng Mevray race na ama ni Thea. Ang mga taong lumahok sa paglipol ng Glacium race ay pinatay na ng ama ni Thea. Pinakalma ni Kiana ang kanyang nakakuyom na mga kamao, at ang murderous energy sa kanyang katawan ay nawala. Alam niya ang kanyang mga prioridad. Nang makita iyon, nakahinga ng maluwag si James. Nakatayo sila sa parehong lugar. Hindi nagtagal, lumitaw sa harapan nila ang lumilipad na barkong pandigma ng lahing Mevray. Nagmamadali, lumipad sila patungo sa lumilipad na barkong pandigma. Nandito ka na. Sumulyap si Yuvan kay James at nagtanong, confident ka ba sa pagkakataong ito? Tumango si James at sinabing, yeah. Kaya lang hindi ko alam kung ilang powerhouse ang dadalhin ni Yui ng Yeftero race. Kung hindi siya magdadala ng maraming powerhouse, papatayin natin silang lahat. Kung magdadala siya ng hukbo, kakanselahin natin ang plano. Sabi ni Yuvan, let's do it. Sino ang Seisilike? Kahit na tayo ay nasa madilim na mundo na may walang hangganang kadiliman na nakapaligid sa atin, kailangan pa rin nating gawin ang ating bahagi. Sumulyap si James kay Kiana at sinabing, sasalakayin mo sina Cairo at Maddox. Tumango si Kiana. Pagkatapos, bumaba si James at ang iba pa sa lumilipad na barkong pandigma at binura ang lahat ng bakas. Patuloy na lumipad ang lumilipad na barkong pandigma ng Mevray. Habang lumilipad, naharang ito. Isang matinding labanan ang sumiklab sa dilim. Dahil magkasamang umatake sina Kiana, Cairo, at Maddox, nasugatan kaagad si Yuvan. Siya ay natatakpan ng mga sugat at nakontrol. Matapos siyang makontrol, inutusan ni Kiana si Yuvan na hilingin kay Yui na iligtas si Thea. Kung hindi, mamamatay si Thea nang walang libingan. Pagkatapos, binitawan na nila si Yuvan. Samantalang si James at ang iba ay sumugod sila sa nakasaad na lugar. Maya-maya, nakarating na sila sa lugar na iyon. Ito ay isang sinaunang pagkasira. Noong unang panahon, ang mga primeval ay nanirahan sa pagkasira na ito. Gayunpaman, dahil sa ilang mga kadahilanan, ang mga primeval ng lugar na ito ay lumipat, iniwan itong inabandona. Sa madilim na kawalan, hinailan ng mahigpit ni Thea ang kamay ni James. Kinakabahan siya. Kung nabigo silang patayin si Yui sa pagkakataong ito, magkakaroon ng mabibigat na kahihinatnan. Maraming puwersa ang magiging kasangkot. Huwag kang mag-alala. Ramdam ni James ang kaba ni Thea. Sabi niya, talagang magtatagumpay tayo sa pagkakataong ito. Tumingin siya sa mga nabubuhay na nilalang sa paligid niya at sinabing, tara na. Malapit nang dumating si Jared. Pagdating niya, ay set up niya ang formation. Mapapadali nito ang mga bagay-bagay. Sabay silang pumasok sa lugar. Hinintay nila si Jared sa tuktok ng isang bundok sa pagkasira. Walang nagsalita. Ang kapaligiran ay hindi karaniwan. Pagkaraan ng ilang oras, biglang tumaas ang temperatura sa lugar. Nandito siya. Nang maramdaman ang pagbabago ng temperatura, alam ni James na dumating si Jared. Pagkasabi noon ni James ay may lumabas na lalaking nakasuot ng maapoy na pulang damit. Mukhang bata at gwapo si Jared. Iba ang itsura niya noong kasama siya sa Flamme race. Pambihira ang kanyang aura. Nakangiting sinabi niya, medyo buhay na buhay. Sa kasalukuyan, siya ay mukhang normal.
Hindi siya mukhang pinahirapan ng lason ng flamme. Kumusta ang flamme poison sa iyong katawan? Tanong ni James. Sumagot si Yared, nilinang ko ang mga primitive na inscription ng Glacium race. Bagamat hindi ko pa lubos na naiintindihan ang mga ito, nalilinang ko ang ilang cold energy. Maaari kong supuin pansamantala ang lason ng flamme. Kaya kung magtagal hanggang sa matapos ang laban na ito. With that, panatag si James. Matapos maramdaman ni Jada ang aura ni Yared, natigilan siya. Simulan mong i-set up ang formation, sabi ni James. Para patayin si Yui, matagal na niyang pinaghandaan. Naghanda na siya ng super formation. Mababa lang ang cultivation rank niya. Hindi siya makapag-set up ng isang malakas na porma sayon. Kung si Yared ang nag-set up ng formation, iba ang epekto. Nagsimulang ipaliwanag ni James kung paano i-set up ang formation. Siya ay sanay sa mga inscription. Madali para sa kanya na gumawa ng isang super killing formation. Si Yared ang namamahala sa pag-set up ng formation. Kasabay nito, sina Kiana, Jada, at Maddox ay hindi na natiling walang ginagawa. Tinutulungan nila si Yared sa pag-set up ng formation. Ang mga walang ginagawa lang ay sina James at Thea. Umupo sila sa isang bato sa tuktok ng bundok. Kasali ba dito ang Mevray race? Nag-aalala si Thea. Bagamat wala siyang emosyonal na koneksyon sa Mevray race, isa pa rin siyang buhay na nilalang ng Mevray race. Ayaw niyang may mangyari sa kanila. Marami akong narinig na chismis sa outside world. Isinasa publiko ng Heavenly Secrets Pavilion ang ilan sa iyong impormasyon. Nag-aalala ako na may nalaman ang Heavenly Secrets Pavilion. Kung ipahayag nila ang mga bagay na ito, maaaring nasa panganib ang Endless Plane. Ngumiti si James at inaliw siya, alam na ng Heavenly Secrets Pavilion ang identity ko at galing ako sa Endless. Gayunpaman, pinili nilang itago ang impormasyong ito. Nang marinig iyon, panatag ang loob ni Thea. Tungkol sa kung ang pagpatay kay Yui o hindi ay magdadala sa Mevray race, wala akong ideya. I don't think it will involve the Mevray race because we are doing this secretly. Pagkatapos mong patayin si Yui, hahayaan ka naming bumalik. Maaari mo ring piliing huwag bumalik, at sabay tayong aalis sa madilim na mundo. Kapag malakas na tayo, babalik tayo at haharapin ang lahat. Sige. Tumango si Thea. Nagpasya siyang umalis kasama si James sa pagkakataong ito. Umupo silang dalawa at pinag-usapan ang nakaraan at hinaharap. Habang inihahanda ni James ang mga bitag, tumakas si Yuvon pabalik sa Yeftero race na may mga pinsala. Sa labas ng espiritual na bundok ng Yeftero race, biglang nagpakita si Yuvon at bumagsak sa lupa. Nakuha niya ang atensyon ng mga gwardya ng Yeftero race. Lumitaw ang ilang gwardya ng Yeftero race. Mabilis. Dalhin mo ako kay Sir Halianor. Mapatla ang mukha ni Yuvon, at makikitang balisa ito. Nang hindi nag-aksaya ng oras, dinala ng mga gwardya si Yuvon sa espiritual na bundok. Sa main hall ng Yeftero race, umupo si Yuvon. Nag-aalalang sabi niya, na-ambush ako nang bumalik sa Mevray race. Kinuha na si Thea. Hinayaan nila akong pumunta dito at magsumbong sa Yeftero race. Para mabuhay si Thea, ang Saint of the Yeftero race ay dapat magtungo sa isang guho sa Dark World na mag-isa. Inilarawan ni Yuvon ang lahat ng nangyari. Naghahanap sila ng kamatayan. Matapos marinig iyon ni Yui ay nagdilim ang kanyang ekspresyon. Saint Yui, sa iyo nakasalalay ang buhay ng prinsesa ng aking lahi. Ang mga buhay na nilalang na kumuha ng prinsesa ay pinili ka upang pumunta sa pagkawasak. Hindi ka rin maaaring magdala ng anumang powerhouse ng Yeftero race. Kung napagtanto nilang dinala mo ang mga powerhouse ng Yeftero race, ang prinsesa ng aking lahi ay papatayin. Mukhang balisa si Yuvon. Ang dakilang elder ng Yefteres, si Halianor, ay nagtanong, sino ang gumawa nito? Ito ang prinsesa ng Glacium race. Ikanaway ni Yuvon ang kanyang kamay, at ipinakita ang mga eksena ng labanan at ang kanyang pagiging nakulong. Nang makita iyon, kumunat ang noo ni Halianor at sinabing, dahil ang usaping ito ay may kinalaman sa prinsesa ng Glacium race, 49 ay dapat nakasangkot din. Saint Yui, dapat mayroong higit pa dito kaysa sa nakikita ng mata. Hindi ka maaaring maging walang ingat.
Makikipagtulungan kami sa Ancient Four at ililigtas ang prinsesa ng Mevray race. Papatayin natin ang mga labi ng Glacium race. Nang marinig iyon ni Yuvan ay nabalisa siya. Mabilis niyang sinabi, Sir Halianor, hindi mo magagawa iyon. Kung makikipagtulungan ka sa Ancient Four, ang prinsesa ng aking lahi ay papatayin. Nahulog sa malalim na pagmumuni-muni si Yui. Tapos, sabi niya, Sir Halianor, I'll head there in person. Nabigo akong patayin ang mga labi ng Glacium race noong nakaraan. This time, crush ko silang lahat. Hindi. Kaagad, tinanggihan ni Halianor ang panukala ni Yui at sinabing, ikaw ang santo at magiging pinuno ng aking lahi. Hindi kita kayang ilagay sa panganib. Fiancé ko si Thea. Paanong hindi ako makakagawa kung nasa panganib siya? Kung ito ay lumaganap, paano iisipin ng mga nabubuhay na nilalang sa mundong ito sa akin at sa aking lahi? Determinado si Yui habang nagpatuloy, bagaman mahirap harapin sila, kaya ko silang patayin. Nagtiwala siya sa kanyang kakayahan. Bukod dito, ang Trescentia Completer Art na nilikha ng 49 ay unang nirerango sa Supernatural Signature Skill Rankang na inihayag ng Heavenly Secrets Pavilion. Gusto kong makita ng personal ang tinatawag na Trescentia Completer Art. Gusto kong makita kung anong uri ng signature skill ang magagawa ng isang buhay na nilalang sa Petite Celestial rank. Sabi ni Halianor, alam kong responsable kang tao. Gayunpaman, nakipaglaban ka sa 49 noong huling pagkakataon, at natanggap niya ang iyong pag-atake gamit ang kanyang pisikal na katawan. Malakas siya. Hindi ka pwedeng padalos-dalos. Hindi kita pipigilan sa pagpunta, ngunit kailangan mong dalhin ang mga kapangyarihan ng aking lahi. Hindi nakita ni Halianor na mahalaga ang prinsesa ng Glacium race. Gayunpaman, ang bagay na ito ay may kinalaman sa Theagnostos. Ang Yeftero race ay hindi nalaman kung umiiral o wala ang Theagnostos. Gayunpaman, ang 49 ay nagpakita ng nakakagulat na potensyal noong siya ay nasa Yeftero race dati. Kahit na ito ay hindi ka panipaniwala, hindi ito nakakagulat. Pagkatapos, inilathala ng Heavenly Secrets Pavilion ang Supernatural Signature Skill Rankang, at ang Trescentia Completer Art 49 na nilikha ay unang pwesto sa rankang. Ang lahat ng ito ay nagpabagabag kay Halianor. Sa pagkakataong ito, magpapadala ako ng 36 na Umbre Guards para sumama sa iyo, sabi ni Halianor. Nang marinig iyon, naging balisa si Yuvan. Alam niyang ang 36 na Umbre Guards ang pinakamalakas na puwersa ng assassin. Sa 36 na Umbre Guard, karamihan sa kanila ay nasa Holy Celestial rank. Ang 36 na Umbre Guards ay bihirang kumilos ng magkasama. Kung isasama ni Yui ang 36 na Umbre Guards, kahit na pinaghandaan ng husto ni James, mapapahamak siya. No need, confident na sabi ni Yui. Sinabi ni Halianor, maaari kong hayaan ang mga Umbre Guard na sundan ka ng palihim upang maiwasan ang mga aksidente. Tama, Saint Yui. Dapat mong hayaan ang mga Umbre Guard na sumunod sa iyo. Makakatulong ito upang mapangalagaan ang ating lahi. Tama siya. Hayaang sumunod ang 36 na Umbre Guard. Sa kanilang paligid, kahit isang powerhouse sa antas ng pinuno ng Ancient Four ay maaaring supuin. Sa main hall, maraming powerhouse ang nagsalita. Tumango si Yui at sinabing, kung gayon, hayaan ang 36 na Umbre Guard na sumunod sa dilim. Nang marinig iyon ni Yuvan ay nadurog ang puso niya. Inaasahan niyang patayin ni James ang Yeftero race at hayaang magulo ang Yeftero race. Ngayon, tila hindi na matutupad ang kanyang pag-asa. Bagamat nakaramdam siya ng kalungkutan, mukhang masaya siya habang sinabi niya, sa tulong ni Saint Yui at ng 36 na Umbre Guard ng Yeftero race, maliligtas ang prinsesa. Dapat kang manatili at gumaling sa aking lahi. Ibabalik ko si Thea, sabi ni Yui. Si Yuvan ay inilabas sa pangunahing bulwagan at inayos na manatili sa isang espiritual na bundok. Nang siya ay tumira sa espiritual na bundok, sinimulan niyang buhayin ang mga inscription at magpadala ng mga mensahe kay James ng palihim. Sinabi niya kay James ang mga detalye ng Yeftero race. Sa isang pagkawasak sa Dark World, maraming powerhouse ang nag-set up ng formation kung saan si Yared ang nangunguna. Magkasama sina James at Thea. Sa sandaling ito, natanggap ni James ang balita mula kay Yuvan.
Nang marinig ang impormasyon, kumunat ang noo ni James. Anong mali? May naramdaman si Thea kay James at nagtanong. Huminga ng malalim si James at sinabi ni Yuvon na dadalhin ni Yui ang 39 Umbra Guards ng Yeftero race dito. Ano? Nang marinig iyon ni Thea ay nabigla siya. Hindi niya maiwasang tumayo. Bilang prinsesa ng Mevrai race, matagal na siyang nasa Mevrai race. Kaya, alam niya ang lakas ng Ancient Four, lalo na ang Yeftero race. Alam niya kung gaano kakilabot ang 36 na Umbra Guard ng Yeftero race. Sumimangot si James at sabi ni Yuvon, nakakatakot daw ang 36 Umbra Guards. Kahit na sila ay nasa unang yugto pa lamang ng Holy Celestial rank, kung sila ay magtutulungan, kahit ang pinuno ng Ancient Four ay masusupol. Anong gagawin natin? Nag-aalala si Thea. Kinawayan ni James ang kamay at pinakalma si Thea. Kaagad, ipinaalam niya sa mga powerhouse na ay set up ang formation. Mabilis na nagpakita sina Yared, Kiana, Jada, at Maddox kay James. Anong nangyari? Nang sumulpot si Yared, nagtanong siya. Ang sitwasyon ay hindi pabor sa amin. Seryosong ekspresyon, sinabi ni James, hindi darating si Yui nang mag-isa. Isinama niya ang 36 na Umbra Guard. Nang marinig iyon ng mga powerhouse na naruroon, nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Halatang alam nila kung gaano kalakas ang 36 Umbra Guards ng Yeftero race. Ano ang dapat nating gawin? Tumingin si James sa mga powerhouse na naruroon. Hindi siya makapagdesisyon. Hindi niya alam kung dapat ba siyang umatras o magpatuloy. Kung pipiliin niyang umatras, isasama niya si Thea at iiwan ang madilim na mundo. Anyway, alam lang ng outside world na ang mga taong kumuha kay Thea ay ang Glacium race at 49 mula sa Theagnostos at sa Central Plain. Kahit na ang Jew Academy ay maaaring isang cut, ito ay isang posibilidad lamang. Sa pagkakaroon ng I-11 Usionary Theagnostos, maaaring hindi kumilos ang Yeftero race laban sa Jew Academy. Nahulog sa malalim na pag-iisip si Yared. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, sa aking kakayahan, kaya kong pigilan ang 36 na Umbra Guards ng Yeftero race. Gayunpaman, makapangyarihan si Yui. Kung nahuli ako, sa kakayahan mo, hindi mo mapatay si Yui. Nanatiling tahimik sina Kiana, Jada, at Maddox. Si Kiana ay nasa quasi-Holy Celestial rank, si Jada ay nasa unang yugto ng Holy Celestial rank, at si Maddox ay nasa huling yugto ng Holy Celestial rank. Gayunpaman, hindi nila alam kung kaya nilang patayin si Yui kahit magkatrabaho sila. Bakit hindi ko patayin si Yui? Haharangean ninyo ang 36 na Umbra Guards. Kung umatake ang 36 Umbra Guards kapag kalaban ko si Yui, hindi ko kakayanin, sabi ni Yared na may mabigat na ekspresyon. Kahit na siya ay nasa tuktok ng Consummation Holy Celestial rank, ayon sa reputasyon ng 36 na Umbra Guards ng Yeftero race, kung sila ay magtutulungan, maaari silang gumawa ng mga nakakatakot na porma sayon. Natahimik si James at ang iba pa. Ito ay dahil wala ni isa sa kanila ang makayanan ang 36 na Umbra Guard at Yui. Nahulog sa malalim na pagmumuni-muni si James. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, bakit hindi natin ay set up ang formation dito at mag-iwan ng ilang impormasyon dito, na nagsasabing lumipat na tayo ng mga lugar. Bitag natin dito ang 36 na Umbra Guard at aakitin natin si Yui sa ibang lugar bago siya patayin. Nakaisip si James ng isang kompromisong ideya. Gumagana iyon. Sinabi ni Yared, dahil lumabas ako sa bundok, dapat akong makakita ng dugo. Sasaktan ko ng husto ang lahi ng Yeftero. Papatayin natin ang 36 na Umbra Guard o si Yui. Pagkasabi niya noon ay nagbago ang itsura niya. Naging ibang tao siya. Mula ngayon, alagad na ako ng Theagnostos. Ako ang bodyguard mo. Matapos maayos ang usaping ito, kahit na kumalat ang insidenteng ito, ang Ancient Four ay walang gagawin sa iyo. Napangiti si Yared. Talagang mayroon kang magagandang ideya. Babayaran kita sa hinaharap. Nasiyahan si James. Sige. Ipagpatuloy natin ang pag-set up ng formation. Dapat mong isipin ang natitira. Saan ba natin dadalhin si Yui? Pagkatapos natin mag-set up ng formation, magmadali tayo sa ibang lugar, ani Yared.
Inilabas ni James ang mapa ng Dark World na ibinigay ni Latrus at tiningnan ito. Matapos suriin ay pumili siya ng lugar na hindi kalayuan sa lugar na ito. Ito ay isang restricted area. Matagal na itong inabandona. Tsaka hindi naman kalayuan sa kinaroroonan nila. Maaari silang makarating doon sa loob ng 2 hanggang 3 buwan kung sila ay sumugod doon dahil sila ay nasa Holy Celestial Rank. Samantala, sinimulan ni James na lumikha ng Porma Sion. Hindi nagtagal, natapos na ni Yared at ng iba pa ang pag-set up ng formation. Tapos na tayo. Pumalakpak si Yared at ngumiti. Anya, naka-set up na ang formation. Nag-iwan ako ng butas. Sa kakayahan ng 36 na Umbreguard at Yui, maaari nilang pilitin na buksan ang isang bitik at hayaan ang isang buhay na nilalang na umalis. Ang natitira ay may ipit sa Porma Sion at hindi ito may iwan sa maikling panahon. Kung si Yui ay pinalabas at sumugod sa kabilang lokasyon, papatayin muna natin si Yui. Pagkatapos, babalik tayo at papatayin ang 36 Umbreguards. Magaling! Nag-thumbs up si James kay Yared. Naayos na ang formation. Sabi ni James, Kiana, maghintay ka rito at lihim na panoorin ang sitwasyon mula rito. Ipaalam sa amin kung may nangyari. Pupunta tayo sa susunod na lokasyon at i-set up ang formation. Sige. Tumango si Kiana. Hindi nagdalawang isip si James at ang iba pa. Umalis sila at nagmamadaling pumunta sa susunod na destinasyon. Sinimulan nilang i-set up ang formation. Ang Porma Sion na kailangan nilang i-set up sa oras na ito ay komplikado. Bago nila natapos ang pag-set up ng formation, natanggap nila ang mensahe ni Kiana. Si Yui ay lumitaw. Nang marinig iyon, ipinatawag ni James si Yared at ang iba pa. Anong nangyari? Nagpakita na ba si Yui at ang 36 na Umbreguards ng Yeftero race? Tanong ni Yared. Sabi ni James, sinabi ni Kiana na nagpakita na si Yui, pero hindi niya nakita ang 36 Umbreguards. Babalik ako para magkaroon tayo ng mas maraming oras. You guys should stay here and set up the formation. Nag-aalalang sinabi ni Thea, mag-ingat ka. Ngumiti ng husto si James at sumagot, huwag kang mag-alala. Walang mangyayari. Kahit na mababa ang ranggo ng aking cultivation, ang aking pisikal na katawan ay hindi matatalo. Hindi ako mapapatay ni Yui. Pagkasabi nun ay bumalik na si James sa dating pwesto. Doon, nagtatago si Kiana sa dilim. Hindi niya inilantad ang kanyang sarili. Sa kanyang cultivation na ranggo, siya ay mamamatay kapag siya ay nagpakita ng kanyang sarili. Nagpakita si Yui sa labas ng guho. Hindi siya nagmamadaling pumasok. Sa halip, tumayo siya sa dilim, tinatasa ang sitwasyon. Ang pagbuo ay hindi pa na-trigger. Kaya naman, wala siyang makitang mali sa lugar. Ginamit niya ang kanyang Zen para i-scan ang lugar. Gayunpaman, ang lugar ay matagal nang inabandona. Walang buhay na nilalang sa paligid. Ako si Yui ng Yeftero race. Nandito ako bilang itinalaga. Malakas ang boses niya. Ang kanyang boses ay umalingaw sa buong dilim at pagkawasak. Gayunpaman, walang buhay na nilalang sa lugar. Kumunot ang noo ni Yui. Ibinigay sa kanya ni Yuvon ang eksaktong locus yung ito, kaya bakit walang buhay na nilalang? Sa dilim, naging balisa si Kiana. Alam niyang kailangan ni James ng oras para pumunta dito. Kailangan niya ng hindi bababa sa 3 buwan. Hindi siya nagpakita ng padalos-dalos. Patuloy siyang nagtago sa dilim. Matapos maghintay ng ilang araw, si Yui ay nagmarcha pasulong at pumasok sa guho. Naglakad siya sa paligid ng guho, sinusubukang hanapin si Kiana at ang iba pa. Sa kasamaang palad, wala siyang nakitang buhay na nilalang. Wala ba sila dito? Kumunot ang noo ni Yui. Sa sandaling ito, lumitaw ang 36 na Umbreguard na nagtatago sa dilim. Saint Yui, wala dito. Pinaglaruan ba tayo? Isang Umbreguard ang nagsalita. Umiling si Yui. Wala siyang ideya kung ano ang nangyayari. Dahil walang tao dito, bumalik tayo, sabi ni Yui. Dahil walang buhay na nilalang sa paligid, ayaw ni Yui na manatili pa rito. Kung gusto ng Glacium race na i-target ang Yeftero race o ang Ancient Four, gagawa sila ng isa pang anunsyo. Nagpasya si Yui na bumalik sa Yeftero race at mag-ayos. Nang makitang aalis na si Yui, naging balisa si Kiana.
Kailangan niyang ipakita ang sarili niya ngayon. Nang malapit nang umalis si Yui sa guho kasama ang 36 na Umbra Guards, lumitaw si Kiana. Naramdaman ni Yui ang aura ni Kiana sa sandaling ihayag niya ang kanyang sarili. Paglingon ni Yui, tumingin si Yui kay Kiana na lumitaw sa pagkawasak. Naging mabigat ang ekspresyon niya. Princess, nagpakita ka na rin sa wakas. Nasaan si Thea? Sa pagpapakita ng sarili, tumingin si Kiana kay Yui at sa 36 na Umbra Guards ng Yeftero race na nakatayo sa dilim. Napangiti siya at sinabing, Yui, hiniling kong pumunta ka dito mag-isa. Gayunpaman, pumunta ka rito kasama ang 36 na Umbra Guards ng Yeftero race. Parang hindi mo naman mahahalata si Thea. Kung ganoon, papatayin ko siya. Huwag kang maglakas loob. Nagdilim ang ekspresyon ni Yui. Sumigaw siya, kung hinawakan mo siya, papatayin ko ang buong lahi mo. Sa malamig na boses, sinabi ni Kiana, ang aking lahi ay nalipol na ng Ancient Four matagal na ang nakalipas. Ako na lang ang natitira. Huminga ng malalim si Yui. Hininaan niya ang kanyang boses at sinabing, ano ang gusto mo? Ayoko ng kahit ano, matamlay na sabi ni Kiana. Ipinakita lamang niya ang kanyang sarili upang makakuha ng mas maraming oras. Anong gusto mo? Mga kayamanan. Supernatural signature skills. Basta pangalan mo, ibibigay ko sa iyo, sabi ni Yui. Si Thea ang naging susi upang masakop niya ang madilim na mundo. Kasama si Thea, maaari siyang bumangon sa pinakamaikling panahon at maging isang powerhouse sa tuktok ng Consummation Holy Celestial Ramp. Hindi pwedeng mamatay si Thea. Walang pwedeng mangyari sa kanya. Si Thea ay nasa kapahamakan ngayon. Kung mahahanap mo siya, maaari mo siyang kunin. Nagpatuloy si Kiana, gayunpaman, mayroon ka lamang 3 buwan. Kung hindi mo siya mahahanap sa loob ng 3 buwan, mamamatay siya. Pagkasabi nun ay nawala si Kiana. Gustong sundan ng 36 na Umbra Guard si Kiana, pero inutusan ni Yui, huwag mo siyang sundan. Hanapin mo si Thea. Kahit maghukay ka ng lupa, dapat mahanap si Thea. Sa utos ni Yui, naghiwa-hiwalay ang 36 na Umbra Guard at nagsimulang maghanap sa lugar. Talagang hinanap nila ang guho at hinukay ang lupa. Wala silang pinalampas kahit isang pwesto. Sa kasamaang palad, hindi nila mahanap si Thea kahit na matapos ang ilang buwan. Makalipas ang ilang buwan, dumating si James. Sa pagtingin sa pagkawasak na naging gulo, hindi maiwasan ni James na mabigla. Nang dumating si James, nakahinga ng maluwag si Kiana. Nagpakita siya sa harap ni James. Anong nangyari? Tanong ni James. Ipinaliwanag ni Kiana ang nangyari kay James. Haha, napakatanga. Natatawang sabi ni James, parang na out of proportion siya kasi nag-aalala siya kay Thea. Dapat umalis ka na. Pupuntahan ko si Yui. Aakitin ko siya doon. Sige. Tumango si Kiana bago tumalikod para umalis. Samantala, naglakad si James patungo sa guho. Bago pa niya ito maabot ay malakas na ang boses niya. Yui, tagal na nating hindi nagkita. Maliwanag at malakas ang boses ni James na nakatawag ng atensyon ni Yui. Napatigil si Yui sa ginagawa at malamig na tinitigan si James. With a heavy expression, he said, 49, nagpakita ka na rin sa wakas. Kanina pa kita hinihintay. Hinihintay ako. Para saan? Napangiti ng husto si James. Ang Trescency Completer Art na ginawa mo ay unang nirerango sa Supernatural Signature Skill Rankang. Gusto kong makita kung gaano kalakas ang iyong Trescency Completer Art ngayon. Naglabas ng malakas na aura si Yui. Kinawayan ni James ang kamay niya at pinutol si Yui. Sabi niya, wala ka bang pakialam sa buhay ni Thea? Pinigil ni Yui ang aura niya at tinitigan si James. Binibigkas ang bawat salita. Tinanong niya, sinaktan mo si Yvonne at kinuha si Thea. Dinala mo ako dito. Anong gusto mo? Hindi mo ba alam kung ano ang gusto ko? Napangiti si James. Wala kang mga kwalifikasyon para patayin ako. Mukhang nandidiri si Yui. Hindi naman sa minamaliit niya sina James at Kiana, pero confident siya sa kakayahan niya. Dala mo ang 36 na Umbra Guard. Talagang lumabas ang Yeftero race sa pagkakataong ito. Dahil nandito kayong lahat, huwag kayong umalis. Iwanan mo ang iyong mga buto dito.
Casual daw si James. Ikaw lang. Naiinis na tanong ni Yui. Itinaas ni James ang dalawang kamay, at ilang misteryosong inscription ang lumabas sa kanyang mga palad. Ang mga inscripsyong ito ay pumasok sa walang bisa at naglaho. Haha, Yui, tingnan mo itong formation na inihanda namin para sa iyo. Pinaandar ni James ang formation at nawala. Ay hindi. Nang maramdaman ni Yui ang kapangyarihan ng Porma Sion, nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang pagbuo ng lugar na ito ay nilikha ni James at itinayo ni Yared at iba pang powerhouse sa Holy Celestial Rank. Hindi lamang ang formation ay may kapangyarihan ng rune, ngunit mayroon din itong kapangyarihan ng maraming powerhouse sa Holy Celestial Rank. Kahit si Yui ay nararamdaman ng nakakatakot na kapangyarihan. Nang matrigger ang formation, nagbago ang ekspresyon ni Yui. Gusto niyang makaalis sa Porma Sion, ngunit huli na ang lahat. Sabay-sabay, siya at ang 36 na Umbre Guards ng Yeftero race ay natrap sa formation. Ang pagbuo ay nilikha ni James. Sanay siya sa mga Porma Sion. Malaya siyang nakakalakad sa formation. Nagtago sa dilim, pinagmasdan niya si Yui. Kinaya ni Yui ang pressure ng formation. Pansamantalang nilabanan ng 36 na Umbre Guard sa paligid niya ang kapangyarihan ng formation. Gayunpaman, mahirap para sa kanila na basagin ang Porma Sion. Makatuon lamang sila sa hindi masasaktan. Ang sitwasyon ay tulad ng hula ni James. 49, magpakita ka kung maglakas loob ka. Lumaban ka sa akin. Huwag kang magtago sa dilim na parang duwag. Malakas ang boses ni Yui. Sa dilim, umalangaw-ngaw ang boses ni James. Yui, sabi ng mga sabi-sabi na isa kang bihirang kababalaghan ng Yeftero race. I wonder kung sanay ka sa formations. Ito ay isang Porma Sion lamang na ginawa kong casual. Pagkasabi noon ni James ay napatigil siya sa pagsasalita. Nagsimulang suriin ni Yui ang kanyang paligid. Gusto niyang basagin ang formation. Sa kasamaang palad, ang Porma Sion ay naglalaman ng napakaraming mga inscription sa pagbuo. Naramdaman niya na may mga primitive na inscription ng ilang lahi. Mayroon ding mga inscription sa labas ng mundo. Hindi niya masira ang mga ito sa maikling panahon. Bukod dito, nakakatakot ang kapangyarihan ng Porma Sion na ito. Hindi ito masisira ng pilit. Lumabas si James sa formation at nagpakita sa labas nito. Ngayon, kailangan niyang magkaroon ng ilang oras para i-set up ni Yared at ng iba pa ang formation. Naghintay siya sa labas ng formation. Lumipas ang mga araw. Hindi nagtagal, nakatanggap siya ng balita mula kay Yared. Matapos matanggap ang balita, alam ni James na oras na para kumilos. Siya ay nagpakita sa harap ni Yui at sa iba pang mga powerhouse sa formation. Naghahanap ka ng kamatayan. Nang sumulpot si James, inatake siya ni Yui. Gayunpaman, hindi nakalaban ni James si Yui ng direkta. Sa halip, ginamit niya ang Blithe Omniscience para iwasan ang pag-atake ng huli. Mabilis man si Yui ay napigilan siya ng Porma Sion. Bumaba ang kanyang bilis, at naiwasan ni James ang kanyang mga pag-atake. Lumitaw sa malayo si James at ngumiti. Aniya, Yui, parang concern ka kay Thea. Kung wala siya, ang bilis ng iyong paglilinang ay bumagal, na ginagawang mahirap para sa iyo na masakop ang madilim na mundo. Kaya, ayaw mong mamatay si Thea. Sinama ng tingin ni Yui si James. Casually, James said, hindi na ako maglalaro sa iyo. Kung maabutan mo ako, malalaman mo kung nasaan si Thea. By the way, narito ang isang tip. May depekto ang Porma Sion na ito. Kung kumilos ang 36 na Umbre Guard, maaari silang magbukas ng lamat. Sa iyong kakayahan, maaari kang umalis sa Porma Sion pagkatapos na magbukas ang lamat. Nang matapos magsalita si James ay nawala na siya. Pagkaalis niya, kinokontrol niya ang Porma Sion sa dilim, hinahayaan niyang lumabas ang butas ng Porma Sion. Si Yui ay isang powerhouse. Sa sandaling lumitaw ang kapintasan, naramdaman niya ito. Atake. Walang pag-aalinlangan, naglabas siya ng utos. Agad, nagsimulang salakayin ng 36 na Umbre Guard ang formation. Sa sandaling umatake sila, isang malakas na kapangyarihan sa pagkakulong ang lumitaw at kinulong sila. Kahit na ang 36 na Umbre Guards ay nagawang magbukas ng lamat, sila ay nakakulong. Hindi sila makaalis sa formation.
Si Yui lang ang hindi na-confine. Sa sandaling lumitaw ang isang lamat sa porma sayon, si Yui ay nagmamadaling lumabas doon.